Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po si Papa Dudut, nagtatanong sa inyo, nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, push the notification bell para updated po kayo sa mga bagong post ng inyong Papa Dudut. Ganon din ang ating subscribe button. Para sa ating episode ngayong araw na ito, iisa lang ang puso natin. Kaya pagdating po sa pag-ibig at relasyon, dapat isang beses lang din tayong magmahal. Dahil kung higit pa sa isa, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Kung hindi paglalaro na. At kapag naglaro tayo sa relasyon, marami tayong pwedeng masaktan kasama na ang ating mga sarili. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kian. 27 years old at nakatira sa Alabang. Isa po ako sa mga medyo bago pa lamang tagapakinig dito sa inyong channel. At aaminin ko na hindi ako yung tipo ng tao na mahilig sa mga love stories. Kasi sa totoo lang, nakokornihan ako. Pero may ibang dating sa akin itong channel ninyo kaya kalaunan ay nakahiligan ko na rin ang makinig sa inyo Papa Dudut. Sa loob ng bahay at kapag kasamang mga kaibigan ako yung parang nagiging clown. Dahil makulit at nakakatawa ako. Madalas ngang mainis sa akin ang mga kapatid ko lalo na ang ate ko dahil parang hindi daw ako nagseseryoso sa buhay dahil sa mga kalokohan ko. Kasundo ko naman pagdating dito ang papa ko dahil mukhang sa kanya ko naman namana ang kapilyuhan ko. Kasi minsan nagkukuntsabahan pa kami para asarin si mama. Wala parang pinanganak talaga ako na ganon. Ang maging happy-go-lucky. Pero hindi naman ibig sabihin noon wala na akong ginawang seryoso sa buhay ko. Pagdating sa pag-aaral ay ayos naman ako. Nakatapos ako ng maayos sa mga grades kaya nakakuha rin ng trabaho. Bukod doon, pagdating sa pag-ibig ay seryoso rin ako Papa Dudut. May long-time girlfriend ako since college Papa Dudut. Walang iba kung hindi si Kath. Nakilala ko siya sa isang subject namin noong college. Noong una masungit talaga siya at katulad ng iba ay madalas napipikon siya sa akin dahil sa pagiging makulit ko. Pero noong nakasama ko siya sa isang group project, mas nakilala namin ang isa't isa. Sabi pa nga niya may iseseryoso naman daw pala ako. Ang sabi ko sa kanya syempre sa gwapo kong ito, kailangan nang magseryoso ako. Biro lang Papa Dudut. Pero dahil doon ay naging mas madalas na kaming magkausap hanggang sa nahulog na ang loob ko sa kanya. At nagkaroon na ako ng lakas ng loob para umamin at manligaw din sa kanya. Hindi madali ang naging panliligaw ko kay Kath dahil strict ang mga magulang niya, lalo na't bunso siya. Pero pinaramdam ko sa kanya at sa pamilya niya na aalagaan at iingatan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Matapos ang isang taon ay sinagot rin ako ni Kath. Hindi naman siya mahirap mahalin dahil madali siyang pasayahin. Parang naging malaking tulong rin sa relasyon namin na masiyahin akong tao dahil nakikita kong masaya naman sa akin si Kath. Kaya rin kami siguro nagtagal ng 2 taon. Ano ba yan? Wrong timing? Maya mo na sagutin yung tumatawag sa'yo. Paglalambing ko dahil naputol ang pagring ng cellphone niya. Ang pagkikilitian naming dalawa. Kailangan ko sagutin to kasi may hinihintay din akong tawag. Ang sabi ni Kath na kumalas na mula sa pagkakayakap niya sa akin.
Aabutin na niya ang cellphone niya nang bigla ko siyang yakapin sa may likuran niya. Kian, mamaya na nga yan. Sasagutin ko lang to. Saway niya pa sa akin nang halikan ko siya sa may batok niya. Ano ba yan? Panira naman ang moment eh. Mamaya na yan. Paglalambing ko pa. Baka nga kasi importante to, saglit lang naman eh, promise. Ang sabi niya bago tuluyang sinagot ang tawag sa cellphone niya. Bumalik naman ako sa sofa at muling naupo. Hello po. Opo, si Kath nga po ito. Okay po. Talaga po? Sige po, aayusin ko po kaagad. Babalitaan ko na lang po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Naluluhang sabi ni Kath sa kausap niya sa cellphone. Anong meron? Bakit naiiyak ka dyan? Nagtatakang tanong ko. Love, matutupad na ang mga pangarap ko para sa pamilya ko na makumpleto na rin talaga kami. Naiiyak pa rin sagot niya. Ha? Hindi ko maintindihan. Umiiling na sabi ko. Na-approve na yung application ko sa Canada. Doon din sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni ate. Mangyayari na yung gusto niyang mangyari na makuha kaming lahat at mas mapapadali yon kapag pati ako nagtatrabaho na rin doon. Sagot naman niya. Ha? Naguguluhan pa ring usal ko. Hindi ba nasabi ko na yung plano ko sa iyo dati pa? Ang sabi niya. Oo nga, pero malay ko bang agad-agad pala yun? Medyo inis na sagot ko. Ilang buwan pa lang kasi ang nakakaraan noon nang sabihin niya sa akin yon. Kaya hindi ko talaga inaasahan na kaagad na matutupad ang mga plano niya. Hindi ko rin naman inaasahan na madali na palang maaprubahan yung application ko. Akala ko kasi matagal-tagal pa. Pero maganda na rin yun kasi at least makakatulong na ako kay ate para makuha na kaming lahat. Sagot niya. Paano naman ako, tayo? Tanong ko sa kanya. Kian, pwede naman tayong makapag-usap parate kahit nandun ako, di ba? May internet, may video call at marami pang paraan para makapag-usap tayo. Sagot niya. O tapos, kontento ka na sa ganun? Makukontento kang dumadaan ang mga taon na nagkakausap at nakikita mo ko sa may screen? Na nakaharang sa pagitan nating dalawa? Kaagad na sabi ko. Siyempre hindi. Alam kong hindi magiging sapat yon at alam kong sobrang hirap ng LDR pero malaki ang tiwala ko na kaya mo na kaya ko. Na kaya natin. Ang wika naman niya. Paano kung hindi? Hindi ba pwedeng dito ka na lang para sa atin? Para hindi tayo magkakalayo? Pakiusap ko naman sa kanya. Kian, mahal kita. Mahal na mahal at gusto ko na parati tayong magkasama kasi nga mahal kita. Pero may mga pangarap at responsibilidad din ako sa buhay. May pangarap ako para sa pamilya ko. May mga gusto rin akong magawa para sa sarili ko. Naiiyak na sabi niya. Naiintindihan ko yun at gusto kong maranasan mo yan. Dahil pangarap mo yan. Hindi ko lang maisip kasi kung paano tayo kapag nandun ka na. Nasanay talaga ako na kasama kita parati. Na madali kitang nakikita, nayayakap, nahalikan. Ang sabi ko naman. Nakakahawa pala talaga ang mga luha dahil naiiyak na rin ako ng mga oras na yon. Sorry. I'm sorry, kailangan ko lang talagang gawin to. Babalik naman ako sa iyo dito eh. Uuwi-uwi pa rin ako sa Pilipinas. At kapag tama na yung panahon, kapag magpapakasal na tayo at gusto mong dito tayo manirahan, gagawin ko yun. Mag-i-stay ako basta magtiwala ka lang. Ang wika niya. Pero matagal pa yon. At sa haba ng mga taon, marami ang pwedeng mangyari.
Marami ang pwedeng magbago sa ating dalawa. Kahit gaano natin kamahal ang isa't isa, iba pa rin kapag nandun ka na. Pwedeng may tiwala ako sa iyo pero sa mga makakasama mo doon, sa mga makikilala mo, paano ako magtitiwala? Hindi ko naman sila makikita kaagad. At kung magka-problema ka, hindi kita mapupuntahan. Ang daming bagay na hindi na natin magagawa kapag umalis ka, Kath. Naiiyak na sabi ko. Naiintindihan ko lahat ng iniisip mo at pinag-isipan ko rin naman ang lahat bago ako nakarating sa ganitong desisyon eh. Gagawin ko ang lahat para hindi tayo nahihirapan. Para lalo kang intindihin, unawain at pasayahin kahit wala ako sa tabi mo physically. Kakayanin natin to. Basta mahal natin ang isa't isa, makakaya natin to. Sagot pa niya. Hindi ko alam. Ewan ko. Tanging nasabi ko na lamang noon. Papa Dudut, madamot ba ako dahil ayokong mawalay sa akin si Kath? Kahit na alam ko namang magandang opportunity yon para sa kanya at sa pamilya niya. Siguro hindi lang ako sanay na malayo siya sa akin kasi kahit matagal na kami ay ganun pa rin ang kilig at saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Hindi ko nai-imagine kung paano na kapag wala na si Kath dito sa Pilipinas at sa tabi ko. Paano na ako? Sinubukan kong kumbinsihin si Kath na manatili na lamang dito sa Pilipinas. Pero walang umubra ni isa sa mga naging plano ko dahil sobrang desidido na rin siyang sumubok sa ibang bansa. Kaya wala rin. Naiwan rin ako dito sa Pilipinas. Sa unang 6 na buwan na LDR kami ay maayos naman kami. Tuloy-tuloy ang communication, lagi kami nagtatawanan. Sa umaga habang naghahanda siyang pumasok sa opisina, kapag lunch break niya at kapag bago siya matulog sa gabi. Mahirap pero kinaya namin dahil hindi namin napapabayaan ang oras para sa isa't isa. Natuto rin ako na mag-adjust para sa kanya lalo na dahil sa sitwasyon namin at ayos lang sa akin yon. Kaso nagbago ang lahat nang na-promote na siya sa trabaho niya doon, Papa Dudut. Masaya ako para sa kanya dahil alam kong pinagsumikapan niya yon pero paunti-unti ay nawawala na siya ng oras niya para sa akin. Pinipilit ko namang intindihin pero hindi pa rin nawawala sa akin na malungkot. Lalo kasi at mahirap na nga ang sitwasyon namin. Nababawasan pa yung oras namin para makapag-usap man lang kami. Kaya naman ginugol ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho o kaya ay paglabas kasama ang mga kaopisina ko. Okay yan. Ano ba yan? Nakaupo ka lang dito? Ang saya-saya ng paligid oh. Natatawang tanong ng kaopisina kong si Fatima na tumabi pa sa akin. Birthday celebration ang manager namin at nasa resto bar kami ng mga katrabaho ko. Palalim na ang gabi kaya nagsosolo na lamang ako ng bote ng alak. Ayos lang ako dito, Fatima. Nag-i-enjoy pa rin naman ako kahit ganito lang eh. Sagot ko naman sa kanya. Teka, ano yung iniinom mo? Parehas ba tayo? Parang masarap yang sayo ah. Wika niya bago kinuha ang bote ng alak mula sa kamay ko. Hindi hard drink tong sa akin, sagot ko. Patikim nga ako, sabi niya pero bago pa niya nainom ang bote ay kaagad ko na yung nakuha mula sa kamay niya. Akin na yan kasi baka hindi pwede yan sayo. Dapat yung iniinom mo lang yung ubusin mo kasi medyo nagsisimula ka ng malasing. Kailangan makauwi ka rin ng safe mamaya, Fatima. Ang billing ko pa sa kanya. Ayos lang ako kaya wag mo akong isipin. Strong kaya ako. Natatawang sabi pa niya. Maubos na ang iniinom mo o order ka pa ulit?
Tanong niya. Baka pagkain na lang ang orderin ko, medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Tugon ko bago uminom ng alak at nasa malayo lang ang tingin. Uy, ang ganda ng music. Tara, sayaw tayo. Yaya niya sa akin nang maging slow dance na music ang umere sa loob ng bar. Hindi ako mahilig sumayaw, Fatima. Okay na ako dito, iba na lang ang yayain mo. Pagtatanggi ko naman. Etong si Kian parang ewan. Sige na, saglit lang tayo. Halika na rito. Ang sabi pa niya habang hinihila ako patayo. Hindi talaga ako sumasayaw, Fatima. Muling tanggi ko. Ang ganda kaya ng music kaya tara na, sabi pa niya. Bakas na sa boses at kilos niya na medyo lasing na siya, Papa Dudut. Okay na talaga ako dito saka hindi talaga ako sumasayaw. Shy type ako eh. Pabirong sagot ko. Sus, parang di naman, tara na please. Pakiusap niya pa. Sige na nga, pero saglit lang ha. Sabi ko bago tumayo at sumunod sa kanya. May ilan din na nagsasayaw noon sa gitna at karamihan sa kanila ay halos magkayakap na dahil sa umiiring romantic music. Pero kami ni Fatima, may 2 dangkalang layo namin mula sa isa't isa. O bakit parang ayaw mo naman akong hawakan? Nandidiri ka ba sa akin? Wala naman akong sakit, natatawang pansin niya. Hindi naman pero ayoko lang sana na isipin mo na nababasos kita. Sagot ko naman. Alam mo, nakakapanibago ka talaga ngayon. Funny ka sa office parate kasi game na game ka na makipag-aasaran sa akin at sa lahat. Pero may tinatago ka palang pagiging gentleman, natatawang sabi pa niya. Ano bang akala mo sa akin? Grabe naman, mabait naman ako eh. Natatawa ring sagot ko. Sige na nga, medyo mabait ka. Pero alam mo Kian, yung mga tipo mo talaga yung tipo ko ng lalaki. Nakangiting sabi pa niya. Ramdam ko na lasing na talaga siya pero parang walang halong biro ang sinasabi niya noon. Ha? Ako? Nagtatakang tanong ko. Oo, ikaw nga. Bukod sa personality mo, nagwagwapuhan pa ako sa'yo. Maganda rin ang body build mo. Kaya na-attract talaga ako sa'yo. Pag-amin niya na lalong pinapungay ang mga mata. Hindi na ako nakasagot noon, Papa Dudut, lalo na nang ilapit niya pa sa akin ang katawan niya kasunod ng paglapat ng mga labi namin sa isa't isa. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasala ko sa relasyon namin ni Kathy. Wala namang nangyari sa amin ni Fatima dahil lasing na talaga siya noon at halos hindi na makalakad pa ng maayos. Kaya naman hinatid ko na siya sa apartment niya pero pagkatapos ng gabi na yon ay mas lalo kaming naging close na dalawa sa opisina namin. Yung parang kami pero hindi naman. Ano ba yan pare? Galingan mo namang umatake doon sa kalaban. Natatalo na tayo eh, ang sabi ni Leo na kalaro ko noon sa video game sa sala sa bahay nila. Teka, ang hirap naman kasi nitong nakalaban natin eh. Ang gagaling, hindi umuubra ang diskarte ko. Medyo inis na sabi ko noon. Ano ba yan? Hindi tayo nakalusot, ang sabi pa ni Leo. Naku, wala na. Talo na tayo. Kaasar buwisit. Napapailing na sabi ko bago ko binitawan ang joystick controller na hawak ko. Ikaw kasi ang weak mo masyado, pangaasar niya. Ewan ko sa iyo Leo, pareho lang naman tayong natalo, natatawa ang sagot ko.
Mabuti pa merienda na lang muna tayo bago maglaro ulit. May iniwan si mama na pizza dito sa bahay bago siya umalis kanina. Ang sabi niya bago nilagay ang pizza sa ibabaw ng lamesa. Ayun, salamat. Kanina pa ako nagugutom eh. Sagot ko naman. Kumusta na nga pala kayo ni Kath? Ilang buwan na ba siya doon sa Canada? Tanong ni Leo. Matagal ko na siyang kaibigan at alam niya kung gaano ako nalungkot sa pag-alis ng girlfriend ko. Ayos lang naman kami. Mag-iisang taon na rin siya doon. Ayun, busy siya doon sa trabaho niya lalo na nang na-promote siya. Sagot ko habang ngumunguya ng pizza. Pero parati naman kayo nag-uusap. Tanong ulit niya. Depende pare, nung mga 6 months pa lang siya dun, madalas talaga kaming nagkakausap. Pero ngayon parang mas gusto niya pang atupagin yung trabaho niya kaysa makausap ako. Kahit saglit lang, inis na kwento ko pa. Siguro intindihin mo na lang, baka pagod rin siya sa trabaho niya. Pagtatanggol ni Leo sa girlfriend ko. Nako, ewan ko sa kanya. Mabuti na lang at hindi ako naboboard kasi may nakakausap pa rin ako. Ang sabi ko. Wow, ano yan pare, side chick mo? Tanong niya. Parang gano'n na nga, may nagkaka-interest kasi sa akin sa opisina namin tapos hot at sexy pa siya. Kaya pinagbigyan ko na, natatawa ang kwento ko. Wow, pogi mo talaga. Sino ba yan? Pag-uusisa pa niya. Fatima ang pangalan niya pare. Kaopisina ko nga pero medyo bago pa lang sa company namin. Magaling talaga siya makisama kaya nga madali ko ring nakaklose ang kwento ko pa. Iba ka na ngayon ha? Teka, patingin naman ang picture niya. Sabi mo hot at sexy Kailangan ko ng ebidensya. Paghahamon niya. Kinuha ko naman ang cellphone noon at pinakita ko sa kanya ang picture ni Fatima. Wow, oo nga, hot and sexy. Ang galing mong pumili Pero may nangyari na ba? Tanong pa ni Leo sa akin. Wala wala pa. Natatawa ang sagot ko. Ang hina mo naman pare. Teka, paano pala kapag nalaman niya ni Kath? Tanong niya. Malalaman lang naman niya kung mahuhuli ako. Di syempre hindi tayo magpapahuli. At saka ano ka ba, fling lang naman tong sa amin ni Fatima. Nag-volunteer siya at sayang naman ang biyaya. Enjoy ko na lang muna. Pagyayabang ko pa. Pero alam niya ba na may girlfriend ka ngayon na nasa Canada? Pag-uusisa ni Leo. Hindi pare. Pero ayos na yun. Ang point dito si Fatima ang lumapit sa akin at pinagbibigyan ko lang siya. Natatawang sagot ko. Ewan ko sa'yo pare, grabe ha. Naunahan mo ko. Susubukan ko pa naman sana kung kakagat ka sa gusto kong ipakilala sa iyong chicks Pero meron ka na palang side chick? O baka gusto mo pang dagdagan? Pwede ko pa rin naman siyang ipakilala sa iyo. Natatawang sabi niya. Naku, wag na, ayos na muna ako sa dalawa. Mahirap maging in demand. Pabirong sagot ko. Ang yabang naman ito porket nakadalawa na. Bahala ka na nga dyan, kumain ka na lang. Nang makapaglaro at makabawi na ulit, napapailing na lang nasabi ni Leo. Papadudod, hindi ko naman pinaplano na magtuloy-tuloy yung sa amin ni Fatima. Sinubukan ko rin siyang iwasan pagkatapos ng kung ano man ang namagitan sa amin nang lumabas ang team namin ng magkakasama. Pero nagtuloy-tuloy lang papadudot yung sa aming dalawa hanggang sa may nangyayari na nga sa amin sa tuwing pumupunta ako sa kondo niya. Ewan ko ba papadudot kung anong klaseng charm ang meron si Fatima. Pero sigurado akong nabighani niya talaga ako. Kaya hindi ko na rin siya matiis. Nangyari na nga siguro sa akin yung sinasabi nilang pagiging marupok. Pero aaminin ko rin sa inyo, Papa Dudut. Hindi ko naman talaga mahal si Fatima.
Sadyang ang lakas lang ng attraction ko sa kanya kasi malakas rin ang sex appeal niya. Sexy at hot talaga siya. At siya rin yung tipo ng babae na palaban kaya lalo niya akong nadadala lalo na pagdating sa kama. Si Kath pa rin ang mahal ko at nakukonsensya ko kapag nakakausap ko siya dahil may Fatima rin na naghihintay sa akin. Minsan nahihirapan na rin talaga ako sa sitwasyon ko pero hindi pa rin ako makakalas kay Fatima. Sino ba naman ako para tumanggi sa biyaya, hindi ba? Kaya lang papadudod akala ko ay si Fatima lang ang magiging kaagaw ni Kathy sa atensyon ko habang nasa malayo siya. Madadagdagan pa pala sila at ang sakit ko ng ulo. Yon ay nang makita ko ang dati kong kaklase noong high school na si Lorraine. Nagkabungguan kami sa may grocery. Saglit na nagkamustahan hanggang sa magkayayaan na magkape pagkatapos naming maggrocery. Grabe, marami na palang mga malasosyal na cafe dito sa Pilipinas, no? Pagpapansin ni Lorraine habang nasa loob kami ng isang coffee shop. Sinabi mo pa. Bigla na lang silang nagsulputan dito sa atin. Sagot ko naman. Alam mo ba na iniisip ko magtayo ng cafe business dito. Kaya rin ako umuwi ng Pilipinas. Pero pinagpaplanuhan ko pa naman ng mabuti. Kwento niya. Uy, maganda yan ah. Saan mo naman balak itayo yung coffee shop kung sakali? Tanong ko. Gusto ko sana malapit sa dati nating school eh. It brings back memories kasi. At saka okay din yung location kung malapit sa mga estudyante. Sila kasi ang target market ko. Hindi naman mahal yung iniisip kong menu. Kasi estudyante ang gusto ko na maging customers. Sagot naman niya. Sabagay may point ka. Maganda rin talaga yung ganung plano. May nahanap ka na bang pwesto ron sa malapit sa school natin dati? Tanong ko pa. May mga titingnan-tingnan na ako pero wala pang sure eh. Gusto ko kasi na syempre na hindi masayang yung perang ilalabas ko. Ang hirap ng buhay ngayon kaya kailangan na maging wise tayo. Hay, alam mo parang masyadong seryoso yung usapan natin ngayon. Ikaw, kumusta ka naman? Siya naman ang nagtanong. Okay naman. Ganito pa rin, tinutulungan ko sila nanay doon sa negosyo nilang eatery. Naging mini restaurant na rin kasi doon sa lugar natin eh. Pero pag weekend lang, ako halos nakakatulong kasi may trabaho ako sa may Makati. Ang kwento ko pa. Wow, busy person ka pala ha. Buti may time ka ngayon na makipagkwentuhan sa akin. Ang wika niya. Rest day ko naman ngayon eh. Tapos inutusan muna ako ni nanay na maggrocery kaya naisipan ko rin talaga na mag-ikot-ikot muna sa mall. Sagot ko. Sabagay, kailangan rin mag-relax. Baka may magalit sa pagkikita natin to ha. May girlfriend ka na ba? Pag-uusisa niya. Wala, busy pa eh. Pagsisinungalin ko. Kanina ko pang iniisip na baka may magalit at niyaya kitang kumain ngayon. Siyempre, namiss kita kasi ang tagal na nating hindi nagkita at nagkausap talaga ng personal. Hindi rin naman ako ma-social media kaya hindi ako updated sa iyo eh. Pwede ba akong dumaan mamaya sa kainan ninyo? Miss ko na rin ang mama mo eh para makapag-hello man lang ako sa kanya. Tanong niya. Sige, walang problema. Magugulat yun si mama kapag nakita ka niya ulit. Sagot ko naman. Papadudot mga lagpas isang dekada na rin kaming hindi nagkikita at nagkakausap ng personal ng kababata kong si Lorraine. Pa-high school pa lamang kasi kami nang mag-migrate na ang pamilya niya sa ibang bansa. Sa social media ko na lang din nakikita kung anong nangyayari sa kanya at bihirang-bihira rin kaming nagkakakumustahan sa chat. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko nasabi sa kanya na may girlfriend ako kahit ang totoo. Dalawa pa nga. Pero syempre hindi naman ako aamin sa kalokohan ko dahil baka hindi na rin niya ako kausapin
muli ni Lorraine dahil doon. Mukhang tama naman ang choice ko na hindi sabihin sa kanya ang totoo dahil hindi lang nagtapos doon ang pagkikita namin ni Lorraine. Naging malapit kaming muli sa isa't isa hanggang sa hindi ko namamalayan na nagkakagusto na pala ako sa kanya. Ang sabi ko sa sarili ko ay huli na si Fatima at bala ko na rin makipaghiwalay dito dahil sumasakit na rin ang ulo ko sa pagtatago pero biglang may dumating na Lorraine muli sa buhay ko. At ng mga oras na yon may feelings na talaga ako sa kanya. Hindi ko tuloy alam ang gagawin. Alam kong dapat itama ko na ang mga bagay-bagay bago mas lumala ang lahat pero hindi ko rin mapakawalan sina Kath at si Fatima. Papa Dudut, mas lalo pa kaming naging close ulit ni Lorraine kaya lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi ko na rin mapigilan, umamin ako sa kanya. Niligawan ko siya at hindi nga nagtagal ay pinayagan rin niya akong manligaw. Si Lorraine ang naging focus ko sa kanilang tatlo pero may ugnayan pa rin kami ni Fatima at tuloy pa rin ang relasyon namin ni Kath kahit na parati siyang busy. Kaya mukhang nagiging ayon rin naman sa akin ang sitwasyon. Kaso bigla na lang umuwi si Kath sa Pilipinas kaya nasirang diskarte ko. Hindi ko alam kung paano ko sila papagsasabay-sabay na tatlo nang hindi ako mahuhuli. Lalo na si Lorraine pero hindi kalaunan. Nakaisip rin ako ng paraan kung paano ko gagawin yon. Sa loob ng 3 buwan ay nakakalusot pa ako sa kanila. At hindi naman ako nahuhuli. Malaking tulong na rin pala na may motor ako para madali ko silang mapuntahan at maihatid o sundo ng mabilisan. Ang sarap naman ng pagkain dito tapos ang romantic pa. Nakangiting sabi ni Lorraine nang dalhin ko siya sa isang kilalang restaurant sa 3rd monthsary namin. Siyempre gusto ko na lahat ay special para sa iyo, Lorraine. Pambobola ko naman sa kanya. Sus, ikaw talaga, kinikilig na sabi niya. O teka, busog ka na ba? May in-order pa akong dessert. Yung favorite mo ang sabi ko. Hala, totoo ba? Busog na ako pero para sa dessert kakayanin ko. Natatawang sabi pa ni Lorraine. Excuse me ma'am sir. Here's your dessert po. Sabi ng waiter na lumapit sa amin at nilagay na ang dessert na in-order ko sa lamesa namin. Salamat, ang sabi ko sa waiter bago siya umalis. Wow Kian, ang ganda naman ang itsura nitong dessert. Mukhang masarap yung gawa nila. Natutuwang sabi pa ni Lorraine. Tara, tikman na natin to. Sabi ko bago ko siya sinubuan ng buko pandan na in-order ko. Grabe, ang sarap talaga nito, ang sabi niya. Gusto mo pa ba ng isang ganyan? Pwede ba akong umorder? Alok ko sa kanya. Naku, hindi na kasi busog na talaga ako. Baka masayang pa kapag hindi ko naubos eh. Uubusin ko na lang tong in-order mo, ang sabi naman niya. Magsasalita na sana ako noon nang biglang magring ang cellphone ko at nakita ko na si Kath na tumatawag. Bumilis ang tibok ng puso ko noon sa kaba. Bago ko nagpaalam kay Lorraine na sasagutin ko lang ang tumatawag sa akin. Naglalakad na ako ng medyo malayo sa kanya bago ko sinagot ang tawag ni Kath. Hello Kath? Napatawag ka? Kinakabahan na tanong ko. Love, nasan ka? Balik tanong naman niya. Nasa office pa ako pero patapos na mga gagawin ko dito. Bakit? Muling tanong ko. Pwede mo ba akong sunduin sa may opisina namin? Wala kasi akong masakyan eh. Gumagabi na at kinakabahan ako. Sagot ko. Sige, may tatapusin lang ako love ha. Bibilisan ko tapos pupuntahan na kita dyan. Hanap ka muna ng coffee shop o convenience store na pwede mong puntahan para safe ang paghihintay mo sa akin.
Text mo na lang sa akin kung saang banda para doon na lang kita pupuntahan. May lambing na sabi ko pa sa kanya. Sige, salamat love ha, ingat ka. I love you, ang wika niya. Sige, ingat ka rin dyan. I love you too, bye. Paalam ko bago ko pinutol ang tawag. Saglit ako nag-isip noon bago ko binalikan si Lorraine sa lamesa kung nasaan siya. Okay yan, ayos ka lang ba? Sino yung tumatawag? Pag-uusisa ni Lorraine. Ano kasi yung boss ko eh. Pinababalik lang ako sa office kasi may kailangan akong kuhanin. Ayos lang ba? Ihahatid muna kita sa inyo tapos saka ako pupunta sa office. Sagot ko. Sige. Tapos na rin naman tayong kumain. Ang sabi niya. Ayun sige, pasensya ka na ha, babawin na lang ako sa'yo. Ang wika ko. Ano ka ba, ayos lang naman, naiintindihan ko. Ano, tara na. Yaya niya sa akin. Kagaya nga ng plano na kaagad na nabuo sa isipan ko ay binayaran na namin ang mga kinain namin sa restaurant na yon bago ko hinatid si Lorraine sa bahay niya. At pagkatapos ay saka ko naman pinuntahan si Kath sa convenience store kung saan niya ako hinihintay. Kath! Ang tawag ko sa kanya nang makita ko siya at kaagad na nilapitan. Medyo hinihingal na rin ako noon sa pagod. Love, buti nandito ka na. Ang sabi ni Kath bago ako sinalubong ng yakap. Nagmamadali talaga ako kasi alam ko naghihintay ka eh. Sagot ko naman. Buti na lang talaga madali kitang matawagan. Isang tawag ko lang sa iyo, andiyan ka na kaagad. Kinikilig na sabi pa niya. Siyempre naman, hindi kita pwedeng hayaan lang. Gusto ko parating safe ka at masaya sa feeling ko. Pambobola ko naman sa kanya. Hay nako, ikaw talaga ang pinaka-romantic na boyfriend sa lahat. Muling kinikilig na puri niya sa akin. Hindi naman masyado love. Tara, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na rin. Yaya ko sa kanya dahil gusto ko na rin talagang magpahinga noon. Okay sige. Sang-ayon niya bago kami naglakad kung saan ay nakaparada ang motor ko. Sinuot ko na rin sa kanya noon ang extra helmet ko. Ang bango naman ng helmet mo, love. Ano to, amoy floral? Nagtatakang pansin ni Kath. Ha? Anong amoy floral? Tanong ko. Eto amuyin mo kaya, sabi niya bago inabot sa akin ang helmet. Ang bango talaga nito love, amoy babae. Alam ko naman na hindi mo shampoo to eh. Teka, parang nag-iba rin ang pabango mo. Pero kahapon yung usual na pabango mo naman yung naamoy ko eh. Ngayon parang amoy babae na. Baka may iba ka nang inaangkas dito ah. Paberong sabi pa niya. Ano ka ba? Naubusan lang kasi ako ng pabango sa bahay. At kailangan presentable at mabango ako parati kaya nanghingi muna ako kay ate. Saka day off pa ako bibili ng pabango ko. Pagsisinungalin ko. Okay. Yung amoy ng helmet mo bakit ganon? Ang weird lang. Parang ngayon lang bumango to ng ganito. Pagtataka pa niya. Si mama kasi hinatid ko kanina. Shampoo niya yan. Ang tapang ng amoy no? Ang lakas din kumapit. Pilit ang tawang sagot ko sa kanya. Ganon ba? In fairness kay tita, ang ganda ng taste niya sa shampoo niya ha. Ang bango-bango, parang bet ko rin to. Natatawang sabi ni Kathy. Sige, titinan ko sa banyo namin kung ano yung shampoo na yun kung gusto mo. Pero teka ha, tara na muna at baka gabihin ka na sa pag-uwi. Muling yaya ko sa kanya bago niya sinuot ang helmet at sumakay na sa motor ko. Mabilis lang ang naging biyahe namin at kaagad kong naihatid si Kath papunta sa bahay nila. Nang makapasok siya sa loob, sakto namang tumawag sa akin si Fatima. Hello Fatima? Anong meron at napatawag ka?
Medyo inis na sagot ko dahil sa pagod. Ang sungit mo naman. Eto naman tumatawag ako para mangumusta lang. Kumusta ka na, love? Paglalambing ni Fatima. Love din ang tawagan namin para hindi ako magkamali sa tawag sa kanila ni Kath. Okay lang naman, medyo relax ko ng sagot. Busy ka ba? Baka gusto mong dumaan sa kondo ko ngayon. Ako lang kasing mag-isa rito Samahan mo naman ako dito, love. May pangaakit na hiyaya pa niya sa akin. Ganun ba? Sige, pupunta na ako dyan ngayon. Sagot ko kahit pagod na ako ng mga oras na yon. Yan, sige, hintayin kita ha. Masayang wika ni Fatima. Hi Papa Dudut. Nakakapagod din pala ang mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Kaso wala Eto na to. Masaya rin naman ako sa thrill na nakukuha ko sa pagkakaroon ng 3 babae sa buhay ko. Minsan pa binibiro ako ni Leon na wala ata akong kapaguran sa buhay dahil 3 ang inaasikaso kong babae. Pero sabi ko sa kanya, exciting pala ang ganong experience. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko kapag may tumatawag sa akin mula sa kanila. Minsan nagtataka rin ako dahil nakatatagal ako sa ganitong setup. Pero mas pinagtatakahan ko hindi pa rin ako nahuhuli ng kahit man lang isa sa kanila kasi pakaramdam ko ay parang may mga dahilan na akong naibibigay sa kanila na hindi ka panipaniwala. Naniniwala pa rin sila sa mga sinasabi ko. At para hindi rin ako mahuli ay nag-hide ako ng mga post sa social media sa kanila at sa mga kaibigan nila at sa mga common friends sa paligid namin. Nagtagal ang ganong sitwasyon ko ng halos 1 taon hanggang sa mahuli na nga nila ako. Ang mga kalokohan na ginagawa ko, Papa Dudut. Ang araw na alam kong mangyayari pero pinakaayo kong dumating sa buhay ko. Bakit parang may nagtatalo sa bahay ko? At bakit bukas ang pinto? Anong nangyayari? Kinakabahang bulong ko nang makarinig ako ng sigawan mula sa loob ng bahay. Ang kapal din naman ng mukha mong babae ka? Ano? As far as I know, pampalipas ka lang ng oras ni Kian. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga ginagawa mo? Ikaw na nga tong kabit, ikaw pa tong matapang. Ang boses ni Kath. Hoy! Kung tanungin mo kaya ang sarili mo kung bakit kinailangan pa ni Kian na maghanap ng ibang babae. Ibig sabihin lang nun, hindi mo siya kayang paligayahin. Ang boses naman ni Fatima. Wow! Ang linis mo kung magsalita ka dyan. Ikaw nga tong dikit ng dikit sa boyfriend ko, mahiya ka nga hoy. Sana naisip mo man lang na babae ka rin. Paano kung sa'yo to mangyari? Hindi ka ba magagalit ng ganito? Mas galit na boses naman ni Kath. Doon na ako pumasok sa bahay para awatin sila. Kath, anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong ko. Aba parang kasalanan ko pang nandito ako, Kian. Ano? Gulat na gulat lang? Dahil ba nahuli ko na kayo ng kabit mo? Galit na pagbabalik tanong niya. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Katrabaho ko lang tong si Fatima. Pagmamaang-maangan ko. Ano? Bulalas ni Fatima dahil sa mga sinabi ko. Fatima, ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka ba gumagawa ng gulo? May nakalimutan ka ba dito sa bahay nang pumunta kayo nila Fred kagabi? Pwede namang dalhin yun sa office sa Monday ang sabi ko. Wow Kian iba ka rin gumawa ng kwento no? Pwede ka ng writer ng pelikula, alam mo ba yon? Inis na sagot naman ni Fatima. Fatima please, pwede bang umalis ka muna? Hindi ka na kasi nakakatulong dito Pagtataboy ko sa kanya. Ako pa ngayon ang hindi nakakatulong. Pagkatapos mo kong itanggi. Ano to? Puro ka lang pasarap kapag kasama mo ako sa kondo ko, ganon?
Tapos itatapon mo na lang ako na parang basura. Galit na sumbat niya. Ano bang mga pinagsasasabi mo dyan, Fatima? Pwede bang tumigil ka na, please? Umalis ka na kasi masyado nang malaki ang ginagawa mong gulo dito. Puro ka pagsisinungaling ang sinasabi mo dyan. Muling pagpapaalis ko sa kanya. Fine, bahala ka na dyan. Ewan ko sa'yo. Pero sinasabi ko sa'yo, Kian, hindi pa tayo tapos. Ikaw din na babae ka. Akala mo kung sino ka. Parehas lang naman tayong niloloko ng lalaking to. Diyan na kayo. Paalam niya bago padabog na lumabas ng bahay. Love, anong sabi sa'yo ni Fatima? Bakit naabutan ko kayo nagtatalo dito? Painosenteng tanong ko. Bakit mo tinatanong? Susubukan mo pang lusutan? Huling-huli ko na kayo? Nanggaling na rin sa bibig ng maharot na babaeng yon kung anong meron sa inyong dalawa. Galit na sabi niya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganon yung naabutan ko dito. Ano bang sinasabi ni Fatima? Ano kasi yun? May pagkaewan yun eh. Gumagawa ng kwento. Pagsisinungaling ko pa. Sabay kami nagpunta rito sa bahay mo. Actually ako ang nauna tapos nung nakapasok na ako biglang may pumasok rin na babae. Nagpakilala siyang girlfriend mo daw siya. Wow, hindi ba? As in wow? Nang gigigil na kwento ni Kath. Naniniwala ka naman. Gumagawa lang ng kwento yung si Fatima. Hindi ko kasi siya pinapansin kahit na alam ng lahat sa opisina na may gusto sa akin yun. Tapos sinusubukan niya pa akong akitin pero dinededma ko lang siya. At paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na wag niya akong guluhin dahil may girlfriend na ako. Pagsisinungalin ko. Buwisit na babaeng yun, ang tapang-tapang, halatang desperada. At ikaw Kian, tigil-tigilan mo nga ako. Umayos ka dyan. Sinasabi ko sa'yo, kung eto ang sinasabi mo talagang palusot lang, lalabas at lalabas din ang baho mo. Kaya wag kang magsasaya dyan Pagbabanta pa niya sa akin. Ano ka ba? Ikaw lang talagang mahal ko, Kat. Paglalambing ko sa kanya. Utang na loob, tigilan mo na ako. Huwag mo akong utuin. Hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi mo dyan. Huwag mo akong gawing tanga. Iba talaga ang nararamdaman ko sa babaeng yon. Pati na rin sa'yo kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Bahala ka na nga dyan. Saka na lang tayo mag-usap kapag nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi pa niya bago siya padabog na lumabas ng bahay ko. Papadudot, sobrang sakit sa ulo nang nahuli na ako ni Kath at ni Fatima. Dahil doon ay hindi na ako nagparamdam muli kay Fatima. Kapag tumatawag siya ay hindi ko sinasagot at kahit sa opisina hindi ko rin siya kinakausap. Pinutol ko ng ugnayan namin dahil hindi ko na rin naman talaga siya mahal. Nakapagpaliwanag naman ako at humingi rin ng sorry kay Kath, Papadudot, at ang ending tinanggap pa rin niya ako. Nagsorry ako sa kanya dahil sa misunderstanding na dinulot ni Fatima sa amin. Pero tinanggi ko pa rin na babae ko si Fatima. Gawain na talaga siguro ng lalaki na hindi umamin pagdating sa usaping pambababae. Wala pa rin siyang kaalam-alam noon na may isang Lorraine na nag-i-exist sa buhay ko. Kaya lang kahit na tinanggap niya ulit ako, kapansin-pansin ang pagbabago sa aming dalawa kasi naging cold at distant na siya sa akin. Nawala na ang sweet na Kath na girlfriend ko. Alam kong mahal pa niya ako pero hindi na siya katulad ng dati. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil nasaktan ko siya. Mahal ko pa naman si Kath kaso nagkaroon na rin talaga ng lamat at distansya ang relasyon naming dalawa. At sa totoo lang, hindi na ako masaya sa kung ano ang meron kami ng mga oras na yon. At dahil sa mga nangyari na yon, mas naging masaya ako kapag si Lorraine ang kasama ko.
kahit na hindi ko pa siya girlfriend ng mga oras na yon. Mas naramdaman ko sa kanya ang pagmamahal na hinahanap ko kay Kath. Kahit na wala kaming sabihing dalawa, mas sweet siya at understanding sa lahat ng oras. Mas inaalagaan niya ako, mas iniintindi at mas may oras siya sa akin. Kaya nang bigla na namang sumugod si Kath sa bahay at ipakita sa akin ang isang picture sa cellphone niya kung saan ay kahawak kamay ko si Lorraine, na hindi ko alam kung saan niya nakuha, ay doon ako tuluyang napaamin kay Kath. Ano? Hindi ka na makapagsalita dyan, no? Kasi totoo. Totoong may ibang babae ka talaga bukod sa akin at sa maharot na Fatima na yon. Naiiyak na galit na sabi niya. Ano pa bang point ng pagtanggi ko kung may ebidensya ka na dyan? Tanong ko. Ano bang ginagawa ko para gantuhin mo ko? Minahal naman kita ng buo, hindi ba? Kahit mahirap, kahit ang layo, tiniis ko. Pinagsumikapan kong bumalik tayo sa dati. Ginawa ko pa rin ang lahat para maging maayos tayo kahit malayo pa ako sa iyo. Naiiyak na sumbat niya. Ginawa mo ang lahat? Kaya naman pala after mong ma-promote noon sa Canada, halos mawalan ka na ng oras sa akin. Kaya pala nung panahong yon lungkot na lungkot ko. Paano mo ako masisisi kung naghanap ako ng Fatima ng oras na yon? Sumbat ko sa kanya. Umuwi naman ako ah. Umuwi ako para sa iyo pero hindi mo pa rin tinigilan si Fatima, tapos nagdagdag ka pa ng ibang babae ngayon. Sino to? Sino tong babae na kahawak-hawak mo dito ng kamay? Naiiyak na tanong niya. Hindi mo na dapat pang malaman. Seryosong sagot ko. Napaka walang yamok yan. Paano mo maaatim na gawin sa amin tatlo to ha? Paano? Sana pala nung kay Fatima pa lang hindi na kita binigyan pa ng isang chance. Sana naniwala na ako sa paghihinala ko na niloloko mo talaga ako. Di sana mas maaga pang natapos tong sakit at paghihirap ko sa relasyon na ito. Panunumbat ko pa sa kanya. Tandaan mo Kath, hindi lang ako ang may kasalanan dito. Pati ikaw may pagkukulang sa relasyong ito. Malaki rin ang pagkukulang mo sa akin at sa relasyon nating dalawa. Hindi ko na rin napigilan ng manumbad sa kanya, Papa Dudut, kasi kung hindi naman talaga siya nagkulang sa akin ay hindi ko magagawa ang kalokohan na yon. Isang sampal na lang ang sinagot niya sa akin kasunod ng mga salitang huwag na huwag nang magpapakita ako sa kanya kahit kailan. Kaya hindi ko na rin siya pinigilan pa nang umalis siya sa bahay at sa buhay ko. Saglit ako naiwan na nakatulala sa loob ng bahay ko. Nag-isip ako ng malalim at pinakiramdaman ng puso ko. Pinakumpara ko ang nararamdaman ko para sa tatlong babae sa buhay ko at akala ko talaga si Kath pa rin yung mahal ko. Hindi na pala. Nawala na yung pagmamahal ko na para sa kanya. Si Fatima naman ay fling lang talaga ang nangyayari sa amin noon. Pero si Lorraine, siya talaga ang mahal ko at umahanap na lang talaga ako ng tiyempo para makipaghiwalay kina Kath at kay Fatima. Kasi ayokong malaman ni Lorraine ang tungkol sa kanila. Kaso wala naunahan ako ng pagkakataon at nahuli nila akong dalawa. Pero ng mga oras na yon kay Lorraine ko lang talaga naranasan ang maging tunay na masaya sa buhay ko. Kaya naman nag-decide ako na pumunta sa bahay nila at sabihin ang tungkol sa nararamdaman ko. Ang naisip ko noon, kung ano man ang maging kahinatnan ng pag-amin ko sa kanya ay sigurado ako na hindi na ako uulit sa panloloko. Lalo kung makukuha ko si Lorraine, siya lang ay sapat na para sa akin. Okay yan. Bakit nandito ka? Gulat na bati ni Lorraine nang mapagbuksan niya ako ng pinto. Wala lang.
Namiss lang kasi kita eh. At saka gusto kong makita ka ulit. Sagot ko. O hindi ba, magkikita naman tayo bukas. Ikaw talaga, natatawang sabi niya. Sorry na klingin na yata ako masyado. Alam ko hindi pa naman tayo pero wala gusto ko talagang nakikita ka parate. Sana ayos lang yun sa'yo paglalambing ko. Oo naman. Ako din naman ata ganun ang nararamdaman ko. Gusto kong lagi kang kasama. Laging kausap, laging nakikita kasi mahalaga ka na para sa akin. Medyo nahihiyang sagot niya. Talaga? Sa akin din mahalaga ka para sa akin, Lorraine. Hindi nga lang mahalaga kasi mahal na kita. Mahal na mahal ang sabi ko sa kanya. Ha? Ano yung sinasabi mo? Kunwari hindi niya narinig ang sinabi ko. Mahal kita, Lorraine. Sobra? Ulit ko. Totoo bang sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo. Mga bata pa lang tayo gusto na kita. Pero syempre, dahil mga bata pa tayo hindi ko alam ang gagawin ko noon. Basta ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama kita. Kaya nga sobrang nalungkot ako nang umalis kayo ng pamilya mo dito sa Pilipinas. At nang bumalik ka, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na ligawan ka kaya eto. Gusto ko rin na palaging sabihin sa'yo na mahal kita. Pagtatapat ko sa kanya. Ano ba yan? Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Ang wika niya. Ayos lang. Biglaan rin lang naman tong ginagawa ko Pero hindi ko na kasi kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Basta ang alam ko mahal kita, mahal na mahal kita, Lorraine. Basta kaya kong hintayin kung ano ang magiging sagot mo sa pagmamahal ko. Muling sabi ko. Papa Dudut, alam kong nagulat ko si Lorraine sa mga sinabi ko na mga oras na yon. Pero hindi ko na rin mapigilan. Nang ma-realize ko na mahal ko na talaga siya, dito na rin ako nag-decide na magseryoso na sa buhay, lalo na sa kanya. Sabi ko sa sarili ko na hindi na ako ulit magloloko dahil hindi deserve ni Lorraine ang masaktan. Pinangako ko noon na mas mamahalin at aalagaan ko pa siya. At naging goal ko talaga na pasayahin pa siya lalo. Naging kami po ni Lorraine pagkatapos ng ilang buwan. Noon pagkaamin ko sa kanya nang nararamdaman ko ay binigyan ko siya ng time at space para makapag-isip. At pagkatapos nga po ng isang linggo ay sinabi niya sa akin na may gusto rin pala siya sa akin pero natatakot lang siya sa commitment. Mas nagdoble effort ako sa kanya sa panliligaw ko dahil alam kong kailangan ko ring bumawi sa kanya dahil hindi niya alam ang tungkol kay Kath at kay Fatima. Nagbunga naman ang lahat ng effort ko dahil ngayon ay halos 2 taon na ang aming relasyon. Minahal ko naman talaga si Kath, Papa Dudut, pero mukhang hindi lang din kami tinadhana sa isa't isa. Nagsisisi ako na nasaktan ko siya at nabalitaan ko rin na bumalik na siya ng ibang bansa. Sa ngayon ay wala na kaming communication. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut, kung mapipili nyo man ang kwento kong ito. Alam kong magulo at nakakainis pero natuto na ako sa mga pagkakamali ko noon. At wala na akong balak pang ulitin yon sa ngayon. Sana po'y may mapulot kayong aral sa mga tagapakinig ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Kian. Kung may naging pagkukulang sa iyo ang karelasyon mo, huwag mong subukan na hanapin yon sa iba. Dahil ang palaging magiging katapusan ng inyong kwento ay palaging mapanakit para sa inyong dalawa.
Maraming salamat Kian sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at tama ka na naging nakakainis talaga ang pangyayari sa sulat mo kasi kahit kailan hindi dapat tayo naging salawahan o nagkaroon ng karelasyon na higit pa sa isa. Kapag kasi mas marami kayo sa isang relasyon, ibig sabihin po nun ay marami ka ring masasaktan. Wala namang kasing tao ang deserve na masaktan. Kaya mabuti na lang talaga na natapos na ang kalokohan na ginagawa mo bago pa yung tuluyang lumala. At sana Kian, na sa pagkakataon na ito sa relasyon ninyo ni Lorraine ay hindi mo na ulit gawin pa ang bagay na yon. Dahil kung totoong seryoso ka na sa kanya at mahal mo na siya, hindi ka na gagawa pa ng bagay na pwedeng makasakit ng sobra sa kanya. Mga ka-online, kung talagang hindi na tayo masaya sa isang karelasyon, pwede nating tapusin ng maayos ang ating pakikipagrelasyon bago tayo pumasok pa sa bago. Dahil walang magandang maidudulot ang panloloko sa kapwa natin. Huwag nating hintayin pa na bumalik sa atin ang ginagawa natin na panloloko sa iba. Dahil lang pangangaliwa sa isang relasyon ay hindi kailanman dapat na pahintulutan ni numan. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Nag-i-invite sa inyong lahat na mag-subscribe sa aming YouTube channel at suportahan din ang aking Facebook account. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.